Eto mga Kaworski, maputi ere. Maputi yung gitna. Eto mga Kaworski, itong ano na to, itong spark plug na to, ang gumamit dito babae. Okay? Alam niyo na mga Kaworski, ang babae kasi pag gumagamit yan, banayad lang magpatakbo. Siyempre, pagka banayad sila magpatakbo mga Kaworski, ang kain ng gasolina nasa parte lang nere, ano? Hindi siya masyadong dumudulo kasi nga yung RPM nila napakabanayad lang. Okay, good day mga Kaworski. So welcome back to my YouTube channel, ano. So mag-uumpisa ulit tayo mag-share ng mga knowledge about sa pagmemekaniko, ano. So bilang isang mekaniko mga Kaworski, kailangan meron tayong dapat malaman. Pero depende yan mga Kaworski sa ating mga sa ating skill, ano. So kung bago ka lang Kaworski sa aking channel, maaari kong pa-support po yung ating channel, ano, na Kaworski. So dati kasi nakilala tong page o channel na to sa pagwa-wiring, ano. So ngayon kasi ini-improve ko yung sarili ko. Sinusubukan kong magkaroon ng konting knowledge about sa FI, ano, FI motorcycle kasi nasa modern na tayo na panahon. Andito na tayo sa mga FI technology. Okay, kaya medyo naglaylo ako dun sa mga una kong vlog o sa mga vlog ko na wiring kasi nga andyan naman sila katropa Allen, pero inaano nga nila ako nila katropa Allen na dapat i-push ko daw yung channel ko. So yun, kaya nga sila ang tataas na ng mga followers o subscribers nila, no, samantalang tayo ito pa lang. Okay, so about naman sa mga pagwa-wiring looben, sige, pipilitin ko ulit gumawa ng mga ganyan tutorial mga Kaworski. So ngayon mga Kaworski, pag-usapan natin yung pagre-remap, ano. Bakit kailangan ng remap sa kanilang mga motorsiklo? And then marami kasi nagsasabi mga Kaworski na ang remap daw ay hindi kailangan doon sa mga nagpapalit ng pipe. Okay? So based on experience mga Kaworski, hindi pala kailangan. Bakit hindi ginawa ni engineer na maglagay ng power pipe doon sa mga engine ng ating mga ng ating mga standard na motorcycle? So meaning mga Kaworski, meron kasing disenyo yan na inilagay si engineer doon sa mga motor. Okay? Kung bakit naman tayo nag-upgrade, kung bakit naman kami nagre-remap, dahil sa may kagustuhan yung isang customer na ibinibigay lang din natin, ano. May paso yung ano ko dyan, yung diagnostic tool. Meron kasi tayong mga remap na tinatawag sa mga Honda, no? Sa Honda, Yamaha. Pero sa Yamaha kasi hindi pa ako nakapag-remap, ano. Puro Honda talaga yung ko, yung target ko kasi nga yun yung meron akong pang program, ano. So dito kasi mga Kaworski sa MST100 Pro X, okay, sa MST100 Pro X ay meron na po siyang pang remap, okay, na tinatawag naming unlock limit, ano. So yung unlock limit na yung mga Kaworski, ibinibigay pa yung potential ng motor ninyo, okay. Kumbaga parang sa mga DCDI, no limit na power, okay. Meron nang naka-program sa MST100 Pro X. So ito yung ginagamit kong diagnostic tool sa aking shop, ano. So dito ako nag-aral na-detect ko yung mga problema ng mga motor sa awat tulong mga Kaworski. Marami tayong nakitang mga problema ng mga motor. So yun yung mga isa-isahin ko sa inyo i-share, ano. So looben, kung nakapalo ka sa aking channel, ito yung mga nalaman ko dito sa aking pagmemekaniko, ano, sa loob ng 3 years. Halos 3 years kasi ako hindi nakakapag-vlog ng dire-diretso, ano. Hindi ako nakakapag-share ng mga knowledge na about sa dati kong unang ginagawa, yung mga electrical, ano. So ngayon nag-upgrade tayo dahil gusto kong malaman yung technology ng FI. Okay? So ang remap mga Kaworski, ginagawa yan depende sa isang mekaniko o depende sa isang may-ari. Ganito lang mga Kaworski, hindi naman kasi lahat pwede nating i-apply sa kanila, ano. Depende kasi yan sa pagpapaliwanag ko, depende sa pagpapaliwanag nila. Depende yan kung paano natin makukumbinsi yung may-ari ng motor, kung paano ang procedure natin sa pagre-remap, ano. So marami kasing mga Kaworski nagre-remap basta ni-remap na lang. Okay, tama po ba 'yun? Para sa akin po hindi tama. Bakit? Kasi yung isang motorsiklo na halimbawa ang old niya na is 3 years, wala namang maintenance na ginawa, tapos i-remap mo, hindi masyadong powerful. Bakit mga Kaworski? Kasi yung mga sensor or yung mga throttle body o yung mga injector o yung mga sensor, hindi naman po kasi na maintenance tapos i-remap nila.
hindi po masyadong powerful yung pagkakayari na yung pagka ganun mga ka-worski, ano. Akin bilang isang mekaniko, inuuna ko muna ang maintenance bago ang remap. Bakit mga ka-worski? Kasi mas mahalaga ang maintenance muna bago ang remap, para pagka ipinasok mo, iniload mo yung yung isang file doon sa kanilang motor na minodify mo na, katulad nitong mga to, ano. So ito kasi yung mga minomodify natin, ano. So ito yung gas consumo nila, no. Andyan yung gas consumo. Kaya nga hindi maintindihan to ng ibang hindi naman nagre-remap, kasi nga wala naman sila ng pang-remap, ano. Ganun lang kasimple yun eh. Kaya hindi maintindihan ng iba kasi nga wala silang pang-remap, ano. Hindi nila may apply dun sa mga ginagawa nila. Halimbawa sila ay nagbebenta ng pipe. Totoo naman po yung mga ka-worski, wala naman talagang problema. Wala naman talagang problema pag nagpalit ka ng pipe. Okay? Pero ang masasabi namin bilang isang naman nagre-remap, totoo po yun na wala namang problema pagka nagpalit ka ng pipe eh. Bakit? Kasi pagdating sa gasolina kasi mga ka-worski, pagdating sa dulo, masyadong rich yan. Rich yung kanilang gasolina. Pagdating sa Honda, rich na rich po ang kanilang mga gasolina. Kaya nga pag nag-pipe ka, kahit humataw ka ng humataw, wala pong problema talaga yun. Hindi magkakaproblema ang motor nyo. Ngayon, ano ba ang mga advantage pagka niremap namin? Siyempre, dito sa gasolina, may dinadagdag tayo at then may binabawasan tayo. Dito sa may una kasi mga ka-worski, halimbawa minor lang, super lean kasi po yan mga ka-worski. Lean na lean pagka naka-pipe kayo. Sa unang RPM, ano, sa 0 TPS to 18 to 17 RPM mga ka-worski, ang kanilang mga gasolina is super lean. Lean na lean po talaga. Ngayon, ang tanong ng iba dyan, safety ba? Para sa akin, hindi safe. Okay? Pero kung hindi mo naman pinapaandar ng naka-minor talaga ng matagal, okay naman yun. Wala naman pong problema. And then, isa pang sanhido naman sa mga nagpa-pipe, syempre, madalas sa mga nagpa-pipe, mahataw po yan, mabomba. So, para sa akin, all good po yun. Okay? Okay na okay para sa akin yan. Dahil nga, sa pagkakamapa po kasi nila dito sa sa kanilang pagkakagawa sa kanilang gasolina, pagdating sa mga hanggang 16.4 TPS hanggang dulo is na siya, lean. So maraming gasolina. Okay, kaya nga mapapansin natin yung ibang spark plug, mayroon pong spark plug na maputi. Okay, so ito yung mga sample ko ng spark plug, ano. Iba-iba kasi iba-iba yung kalagayan. So ito yung isa maputi. Ayan, maputi. Bakit maputi ito mga ka-worski? Teka lang. Focus natin. So ayan. Ay, ayaw So ayan. Hindi natin ma-focus Ito mga ka-worski, maputi maputi yung gitna. Ito mga ka-worski, itong itong spark plug na to, ang gumamit dito babae. Okay? Alam niyo na mga ka-worski, ang babae kasi pag gumagamit yan, banayad lang magpatakbo. Syempre pagka banayad sila magpatakbo mga ka-worski, ang kain ng gasolina nasa parte lang nere, ano. Hindi siya masyadong dumudulo kasi nga yung RPM nila napakabanayad lang. Ang takbo lang nila 30, 40, 50, ganun lang, ano. Pero meron kami nakikita mga ka-worski, hindi naman po siya nakarima, pero brown na brown yung kanyang pagkakasunog. Ito naman po yung mga rider na lalamove o yung mga nagdi-deliver. Kung tawagin naman sa amin dito, order mo naman, ano, dito sa lugar namin, ano. Ito naman yung spark plug nila, medyo light brown. Okay. Bakit napapa-brown? Kasi depende yan sa gamit ng mga rider, ano. Depende yan sa piga. Kaya nga doon sa tanong na iba, pagka ba nagpalit ng pipe, okay lang bang hindi magpa-remap? Para sa akin okay lang. Wala namang pong problema yun mga ka-worski, ano. Pero bilang isang may remap, syempre, iba pa rin yung naka-remap. Kasi pag ni-remap natin yung mga ka-worski, is may power. May dagdag power. Okay? And then, natatama natin yung pagkakasunog ng gasolina, and then hindi ka kakabahan na pagka naka-minor yung motor mo, halimbawa traffic, naka-minor, ano. Kaya the best yung may mga idle switch, ano. Meron kasing mga idling switch mga ka-worski pagka traffic, namamatay yung makina. So safe yun, mga ganun mga ka-worski. Safe na safe sa kanilang mga motor yun, ano. Ngayon, ang punto ko lang mga ka-worski, about dun sa mga nagpapalit ng pipe dyan,
Depende po sa tambucho, ano. Pero para sa akin kasi ang ina-advise ko, kung JBT kukunin nyo, version 2 lang, kung stock lang ang makina ninyo, ano. Pag sa B3, masyadong sungaw, masyadong ano. Ang gusto ko lang sa B3, matunog. Maganda yung tunog ng tambucho, pero yung power parang hangin na lang. Parang wala nang lakas yung makina, mas the best pang naka-stock 5 ka. So, kaya doon sa mga nagtatanong sa akin about sa pagpapalit ng pipe, okay lang naman po kahit hindi remap. Pero masasabi ko sa inyo, mas may power ang remap kaysa doon sa stock na ECU lang. And then sa mga nagsasabi na sabi nila nagpalit lang sila ng pipe and then nagpalit sila ng pipe and then nag-reset lang ng ECU. Tama ba 'yon? Walang kwenta 'yan mga ka-Worski. Kahit mag-reset ka ng ECU, walang kwenta. Para sa akin talaga mga ka-Worski, mas the best pa rin na nire-remap yan. Kasi may itina-timing tayo dyan, ano. Ngayon, meron din naman nagpapagawa sa akin na all stock ang makina pero pinaremap. Bakit sila nagpaparemap? Syempre, katulad ng sinabi sa inyo kanina nung una, depende po yan sa pakikipag-usap natin sa mga may-ari ng motor, ano. Depende po yan kung gusto nila magparemap. Kasi meron akong laging sinasabi sa kanila, wag na wag kayong papayag na walang power yung ibibigay kong remap sa inyong motor. Okay? Yan ang lagi kong challenge sa mga nagpaparemap dito. Kaya marami dito mga ka-Worski nagpaparemap talaga sa akin kahit all stock yung makina. Depende kasi yan sa pag-a-apply natin sa mga customer natin, ano. Ngayon mga ka-Worski, ang remap ba mahalaga ba talaga? Para sa akin mahalaga. Okay? Unang-una, meron tayong mga gusto sa ating mga motor. Meron tayong gustong gisingin na power dun sa kanilang makina, no? Kaya need talaga ng iba na magparemap. Parang ganito lang mga ka-Worski. Yung iba kasi gusto magpa-JBT, nagtanong sa akin, nagpa-JBT, magpa-CBT, ano? Sabi nila, Idol, ano yung pinaka the best na panggilid na ilalagay ko para may arangkada, para mabilis ako umovertake dun sa mga ino-overtakean ko? Yan ang madalas tanong nila sa akin, Syempre, sinasabi ko muna kung ano yung nalalaman ko, ano. Meron kasi akong nalalaman na kahit hindi ka mag-CBT, is may power yung motor mo. Okay? Ano yun? Yun nga yung remap. Okay? Dahil ang remap mga ka-Worski is more power sa ating engine yan. Dahil meron kami dinadagdag na ignite o yung spark ng kuryente ng spark plug ninyo para lumakas naman yung inyong power, ano? Yung power, yung pickup ng makina. Kasi para ka na rin naka-CBT doon mga ka-Worski. Pero kung dadagdagan mo pa ng CBT, ay mas okay. Kasi ganito ako magpaliwanag mga ka-Worski, ano. Ngayon idol, ang presyo kasi ng CBT is ganito. Or yung pulley, ganito ang presyo. Clutch spring, center spring. So almost mapa ng 3,000, etc. O kulang 3,000, ano. Ngayon, napapaisip si customer dahil nga in-offer ko yung remap. Pero kung gusto mo ka ako ng maka-overtake ka lang, subukan mo muna ka kay remap. Okay? And then, pagka nakulangan ka, edi magdagdag ka ng CBT kung makukulangan ka, ano. Madalas mga ka-Worski, pag yun na sinasabi ko, mas ina-avail nila yung remap ko kaysa dun sa may CBT na sinasabi nila na gusto nilang gawin doon sa mga motor nila. So yun lang naman mga ka-Worski, nagbibigay lang ako ng konting idea para yung gastos nila is lumiit, pero makukuha nila yung performance na gusto nila. Okay? Pero kung pagsasama-samahin natin yung remap, pipe at saka yung CBT, the best. Okay? Mas the best yung mga ka-Worski. Pero kumbaga, iniiwas lang muna natin sila sa malaking gastos. Kaya nga ako, meron ako nare-remap na stock lang, katulad na dito, may nagpa-maintenance, full maintenance. Syempre, meron tayong package na tinatawag dito. Pagka kasi mga Honda type mga ka-Worski, may package kami na ginagawa. May full maintenance plus remap. So, bali, ganun na lang ang inaabot. Kaya, mas ina-avail nila. Kumbaga, yung presyo ng remap ko, napapababa ko kasi naisasama ko dun sa maintenance. Kaya naman, napapaget sila ng remap sa akin. Okay? So, yun yung mga diskarte ko mga ka-Worski. Hindi yung, boss, pa-remap ka na. Kasi nakita mo lang naka-5 yung motor. Pa-remap ka na kagad. Mali po yun. Huwag naman remap kagad. Tanungin nyo muna kung na-maintain na siya. Dito mga ka-Worski, marami po dito gustong magpa-remap. Pero, pinipigil ko muna kasi wala sa kondisyon yung makina. Okay? Hindi mo kasi pwedeng i-remap ang isang motor na wala naman sa kondisyon. Okay? Pinaka-the best pa rin, i-kondisyon nyo muna yung makina and then i-remap natin. Okay? Eto mga ka-Worski, itong mga sinasabi ko na to, by experience ko po Ngayon, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo paniwalaan. Kung i-bash nyo ako, wala akong magagawa mga ka-Worski. Ganyan naman talaga sa larangan ng social media, pagalingan daw yan. So,
Kayo na magaling mga Kaworski. Basta ako, isinishare ko lang kung ano yung nalaman ko o yung natuklasan ko sa mga experience ko, ano. Ngayon, kung may mas magaling pa talaga, meron talaga na yun, syempre. Hindi ako magaling, ha. Hindi ako magaling. Ako, ina-apply ko lang talaga kung ano yung nalalaman ko. Isa rin sa mga iniisip ko sa customer ko, makaminus kayo. Okay? So yun lang muna mga Kaworski. Hanggang dito muna yung video natin about sa mga remap, ano. Sa mga nagtatanong ng remap. So marami kasi nagtatanong na yan. Para sa akin, depende yan sa pag-apply natin sa customer kung paano mo i-apply yung remap, ano. So hanggang dito muna mga Kaworski. Then i-explain ko sa susunod na video kung paano ba ako mag-remap dito sa Honda Click V3, ano. Paano ba siya gawin, okay. So bibigyan ko kayo ng video mga Kaworski, okay. So tapusin muna natin to. Ops, bago nga pala, baka hindi ka pa nakapollow, subscribe sa ating channel, subscribe ka na Kaworski, and then click mo na notification bell para sa more update tutorial tips dito sa ating YouTube channel, Kaworski. Alright,